So, ito naman yung calculus of felicity. Like Hobbes, Bentham assumes that we humans are all governed by the desire for pleasure and the aversion to pain. He seeks to give advice on how should pursue the goal of pleasure. His advice on pursuing pleasure is called calculus of felicity, made up of 7 categories intended to provide a rational analysis of pleasure. Whenever one considers performing any action, one can analyze its value in terms of calculus of felicity and contrast it with alternatives. So ito yung ano niya, ito yung mga hulmahan niya. No? Halimbawa, sa intensity, how intense is the pleasure? Duration, how long does it last? Certainty, how sure is the pleasure? Propinquity, how soon will it occur? Fecundity, how many more? Ayan, nakikita mo, no? Gano'ng karami ba? Nagandang tanong no? Hindi, gano'ng kakonti, gano'ng karami, no? How free from pain is the pleasure? O gaano ba ito, may iwasan yung kasakitan dito? Kasi nga, ang hulmahan nga nito ay utilitarianism. And how many people are affected? Kung ang maapektuhan ba nito ay marami, wag na natin ituloy kasi nakasasama. Kung ang hulmahan nito ay marami ang magiging masaya, okay, ituloy na natin. Yun, no? So, papakilala ko naman sa inyo si Stuart Mill. Nagkaroon siya ng konting adjustment patungkol sa utilitarianism. Ang ina-implement ni Stuart Mill ay yung quality over quantity. Okay naman yung quantity, pero dagdagan lang siguro ng quality. Okay? Sabi niya, it is better to be human, being dissatisfied than a pig satisfied. Better to be Socrates dissatisfied than a fool satisfied. And if the fool or the pig are of a different opinion, it is because they only know their own side of the question. The other party to the comparison knows both sides. So, bago natin paglalimin pa yan, pakilala ka muna sa Stuart Mill. Ito pala siya. No? John Stuart Mill, tama. No? Siya po ay disciple or student ni Bentham. And sa pagpapatuloy niya, again, meron siyang konti lang, again, sabi ko kanina na minodify si stand ng utilitarianism. Hindi naman niya kinokontra talaga masyado si teacher niya, no? Ito yan, quality kay Bentham, okay? At ang sabi pa niya dito, yung idea ng i-combat natin yung lowering ng culture, na kung saan ay yung low desire, sinasabi niya doon, na kung saan yung food, yung sleep may be dealt with using the calculus. However, yung higher desires on the other hand, may only be discussed in terms of quality. Yun yung claim ni Mill, no? Na kung saan sinasabi niya dito, okay, sige, yung quantity. Kumain ka ng kumain, matulog ka ng matulog kasi yun yung nakapagpapasaya. No? Love na love naman talaga. At kahit naman ako, love na love ko ang matulog, kumain. Pero, ang punto naman ni Mill dito, hindi naman tayo baboy eh. Para busog na, kain pa ng kain. Ang punto ni Mel dito, kung busog na, wag naman magpakabusog. Tulad nung napanood ko na, or I mean, hindi ko napanood, nabasa natin libro na yung Ikigai. Yung Japanese book na yun na sasuggest na kung saan, pag kumain tayo, wag tayong magpakabusog, mga 80% lang. No? So, okay naman yun, para hindi ka antukin, para magawa mo yung mga dapat mong gawin. At the same time, healthy pa sa atin, And sleep, hindi ka naman pagod, tutulog ka ng tutulog. Hindi na natin magagawa yung mga magagawa natin. Yun naman yung point of view ng quality ni meal. Okay? So tulad nito, yung baboy kain ng kain, kain ng kain. Pero sa tao, gamitan natin ng rational or pag-iisip. Yung pagkain natin ng pagkain na yan, baka makasama sa atin yan. Baka mas lalo tayong magkasakit yan, And ang punto pa ni Mill dito, meron dapat intellectual pleasure na kung saan, okay, pinapahalaga naman yung sensual. Okay naman yon. Pero, kay Mill, dagdagan naman natin ng intellectual. Magana naman tayo. Gamitin naman natin yung rational natin na binigay sa atin ng Diyos bilang isang tao na mag-isip kung ano yung nakabubuti para sa atin. Ngayon, may critic dito akong ibinigay patungkol dito sa point of view ng utilitarianism. Utility is a useful, though imperfect metric for an individual. Okay? So, useful naman siya, okay naman siya. Ano ba namang masama sa pagpapasaya, no? Pero somehow, may limit siya. Okay? May limit siya. And the greatest good for the greatest number is not the same as the common good. Hindi naman siya kabutihan panlahat eh. Okay? Greatest good lang siya for the greatest number. Hindi niya isinasaalang-alang ang kabutihan panlahat. Tulad yung sa naval ship. Okay? May namatay na 5. Namatay pa rin yun.
hindi pa rin nasasabi nating lahat. Pero meron kasi tayong perspective na ini-implement din yung common good, no? Yan lang yung critic ng utilitarianism. Natural. Yan naman ay proposal ng ating mga ng ating mga proponent, no? So natural, meron dapat na i-improve. Bukod doon, utilitarianism plays fast and loose with God's commandments. If lying, stealing, or killing could lead to an increase of happiness for the greatest number, we are told we should lie, steal, or kill. Isn't it that a rejection of God's command? Halimbawa, magnanakaw ka para sa nakararami. Ninakawan ko to isa para pakainin yung pamilya ko. Nagnakaw ka pa rin, no? Okay, ninakawan mo isa, napatay mo pa. Para sa pamilya mo, 5 kayo, 5 anak mo. Sabihin natin, 7 kayo. No? Hindi naman dahilan yun, no? Sisinungaling ka para sa marami. Yun yung yun yung limit lang nito. Limit lang ng utilitarianism. At eto pa, no? Sabi dito, if I am bring the greatest happiness to the greatest number, not putting my own happiness above others, that may lead to a dilemma. Anong dilemma dito? Ito yan yung sitwasyon nito, no? Halimbawa, I live in neighborhood where 83% of my neighbors use drugs. I could make them most happy by helping supply them with cheap drugs. But I feel uncomfortable doing that. What should utilitarian do? Ano nga naman gagawin ng utilitarian dito? No greatest number, greatest good for the greatest number. Kung good pa ba yung ginagawa ng majority kung drugs yung ating pinag-uusapan dito, yung community natin ay nagda-drugs, tapos siya yung supplier. So, sasabihin natin, ay, hindi yan good kasi ikaw lang naman mag-isa, majority natin nagda-drugs talaga ba? Good ba yung pagda-drugs? Bakit hinuhuli? Bakit may batas laban doon, no? So, dilemma yun. Tama nga naman yun, ano? And kung ating ibubuo, isa-summarize sa ilang salita, yung ating utilitarianism principle, ito yan, minimize pain and maximize pleasure. So, yun lang at maraming salamat.